Hello guys, magandang araw po. Ngayon po mga guys, pag-uusapan natin ito po yung pasabog ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, yung kanyang ah, paninira sa ating mahal na Pangulo. Naku, napakaganda 'to mga kababayan. So, bago po ang lahat, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, at huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe. Malaking tulong na po 'yan sa aking channel at wala pong mawawala sa inyo. Totoo po 'yan. At, mag-comment kayo kung ano ang sasabihin. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, muli magandang magandang araw po. At, sana po ay, suportahan ninyo ako sa aking pasok sa ganitong, larangan ng YouTube channel. So yun guys, ngayon po pag-usapan natin ito po yung pasabog ng ating, VP Presidente ng ating Pilipinas. Alam niyo, nung bago po siya magpasabog nito, bago po siya nagkaroon ng presscom, ah, naipit po siya doon sa nakaykay naman ng, KUWA na imbestigahan, pinatawag ang, matataas na opisyal ng KUWA tungkol sa report kung paano ginasto ni Vice President ang, pera o ang kanyang fund. So ngayon po guys, nakita nga doon yung paggasto niya, yung renta niya ng 30, ship house na napakalaking halaga. Sa 11 days, umabot po ito ng, 16 million. Kaya doon parang siguro naipit siya kasi hindi nga po maipaliwanag kung paano nila ito nagamit kasi nga yung perma, yung pangalan hindi malinaw. Kaya dun po mga kabayan talagang naiipit po siya. Pero before that, nung 2022 nung nasa DepEd po siya, secretary siya, ay nagkaroon din siya ng, issue tungkol nga po sa isang fund na 10 million ba, yung sinasabi doon na tumulong dun sa pagpapagawa ng isang, sa militar, yung pagpapagawa ng ano man pinapagawa doon, na sabi nagbigay po siya ng budget daw doon na umabot ng 15 million. Kinuha nila ang resibo, tapos ibinigay nila sa KUWA. Ngayon, sinasabi ng, kasundaluhan na ang ginamit na pundo doon ay pundo nila. Wala pong binibigay ang Vice Presidente na halagang 15 million. Pero ang sabi ng Vice Presidente, may ibinigay siya na tulong para sa pagpapagawa ng ano man ang pinapagawa doon. Kaya doon mga kababayan, talagang malinaw na sinasabotahe nila. Kumbaga sa ating ah, kaisipan parang sinasabotahe yung gano'ng sitwasyon. Sinasabotahe nila, hindi maipaliwanag kung saan ba talaga kasi doon pa lang sa banda yun, ah, nagkagulo na. Sabi ng militar, pundo nila ang ginamit, wala pong binibigay ang Vice Presidente na tulong para sa kanila. Pero ang sabi ng Vice President, ang kanyang Office of the Vice President, mayroon daw po silang ibinigay. Nag-release daw po sila ng pera. Pero pagdating doon, wala naman. Kaya sabi ng ah, mga opisyal ng mga sundalo na kung yun lang daw pala ang mangyayari, sana hindi nila ibinigay ang report. Kumbaga parang pinakaresibo, yun pala gagamitin pala nila sa isang maling paggamit na inangkin nila na samantalang wala naman silang ibinibigay na tulong para doon. So ngayon po, ito na po mga kababayan, parang naipit siya dito kaya nagbigay siya ng mga nagpatawag siya ng conference na andoon, sinabi siya, parang para lang naman siyang nagkuwento diyan, para siyang, nagkuwento. Binigay niya yung saloobin niya na sinabi niya doon, una,
Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Hindi daw marunong maging presidente ang ating mahal na Pangulo. O ikaw ba? Ikaw ngayon na nakakapanood, sa iyong palagay, 'di ba marunong? Hindi hindi wala bang experience ang ating mahal na Pangulo kung paano pamunuan ang bansang Pilipinas? Makikita mo naman sa galaw niya, sa ano, napakatalinong tao. 'Yun ang kanyang, ipinunto doon. Tapos pangalawa, may sinabi din siya doon na, Just enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. ah, ginamit lang daw siya, kaya nanalo si BBM maging presidente. Siguro sa tingin ko, sa akin opinion, puwede rin siguro, kasi ang pagka-politics puwede magamitan ang bawat mga kandidato. Palakasan kasi 'yan, eh, puwedeng maggamitan. Kung halimbawa sila ang naglaban pagka-presidente, puwedeng manalo si Sara, puwedeng manalo si Presidente BBM. Ngayon ang punto dito, parang mahahati ang kanilang, boto, puwedeng manalo ang kalaban na si Leni Robredo. Kaya, sinasabi niya ginamit, parehas, parang naggamitan lang din sila kasi gano'n talaga ang politics, gano'n ang pulitika. Ngayon, kung iisipin ninyo, bago pa tumakbo si Sara pagka Vice President, malakas na si BBM. Dami na niyang mga talagang tagasunod. Sa kanya nga lang Facebook page, talagang marami na siyang follower na umaabot na siguro ng mga more than, 10 million o higit pa. Hindi ko na kasi nakikita ngayon. So, marami na ang mga maka-Marcos, marami na mga loyalista ng mga Marcoses before sila. Kaya gano'n mga kababayan, ah, parang nagmamalaki siya na kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalo si BBM. Ikaw ba, sa palagay mo, ikaw nanonood ngayon, ano ba ang magiging reaksyon dito? Ano ba ang magiging, komento mo dito sa sinasabi ni Sarah, totoo ba 'to? Kasi malakas talaga si BBM kahit wala siya, malakas si BBM. At pangatlo, Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President, and hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. ito pa naman ang pinunto niya dito, yung sinasabi niya na, ah, hindi daw sila naging magkaibigan ng ating mahal na Pangulo. Malinaw po, mga kababayan, sa kanilang, mga ano, mga rally, sa kanilang mga pag-meeting de avance, nagkakatuwaan sila, nagngingitian, nagkakabiruan. Hindi ba sila magkaibigan doon? Sa tingin niyo ba mga kababayan, sa tingin niyo parang nagsisinungaling lang ba siya? O talagang gusto niya ipahiya ang ating mahal na Pangulo? Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, BBM, ah, akala daw niya magkaibigan sila. Yun pala, sabi niya, nabudol lang daw siya. 'Di ba? Parang nakakalungkot kasi nga nag-expect siya na iniisip ni BBM magkaibigan talaga sila. Pero ang pananaw pala, ang sinasabi pala ni Sara,
VP Sara, hindi daw sila naging magkaibigan. Biro mo itinuring ng ating mahal na Pangulo na kaibigan pero pagdating ng time, hindi pala itinuring siya na kaibigan. Pero ang ating mahal na Pangulo sinasabi niya na parang nabudol lang daw siya. Gano'n. At ito yung pang-apat, ito yung sinasabi niya, Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President, and hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM, or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para ganito gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. nilagay daw siya dito. Siguro ay sabi niya parang will ni Lord na inilagay siya dito, kagustuhan ni Lord, kagustuhan ng taong bayan, para din daw yun sa taong bayan, para mambuwisit daw at mapunta sila sa go to hell, sinasabi niya. Pero mga gano'ng mga pananalita hindi salita ng isang vice president. Parang hindi natin alam kung nababangag na ba siya o ano. Yun ang nababangag ba siya? Parang hindi maintindihan. Parang nililihis niya ang issue sa kanya para siya ang pag-usapan, malihis ang issue at hindi ma-point o matuon sa kanya. Yun yung nangyayari ngayon. Sabi nga ng panoorin niyo po yung sinabi ng isang mga hindi lang isang mambabatas, maraming mga mambabatas pero isa lang ang kinuha ko, yung sinabi niya dito. Nanindigan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na huwag nang ilihis ni Vice President Sara Duterte ang atensyon ng taong bayan at harapin ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya. Sa isang pahayag, iginiit ni Gonzales na deserve ng mga Pilipino ang malinaw na sagot lalo't pondo ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kailangan din anyang ipaliwanag kung bakit nagamit ang confidential and intelligence funds ng DepEd para sa youth leadership summits. Gayong mismong military officials nang nagsabing hindi sila kasali sa proyekto pero ginamit ang kanilang certification para maipaliwanag kung saan napunta ang 15 million pesos na intel funds ng DepEd. Sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe, halatang desperada na ang pangalawang Pangulo. Imbis kasi na sagutin ang mga seryosong alegasyon, mas pinili ni Duterte na atakihin ang Pangulo at ang Speaker. Ipinunto rin ni Dalipe na dapat mapanagot si Duterte sa pagbagsak ng antas ng edukasyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan at ipaliwanag ang umano'y maling paghawak ng pondo ng publiko. Buwelta naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman, Representative Joel Chua, hayaan silang gawin ang kanilang trabaho na busisiin kung paano nagastos ang pera ng taong bayan. Hindi rin anya maganda ang banta ni Duterte na ipahuhukay ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. Seryoso man ito o hindi? Tingin ko hindi po maganda na ito po mga salita po ay nanggagaling po sa pangalawang pinakamataas na opisyal po ng ating bansa. Nagtataka naman si Quadcom Overall Chairman Representative Robert Ace Barbers kung saan nakuha ni Duterte na siya ang tinutumbok sa House Quadcom investigations. Wala, kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quadcom sa ngayon. Hindi yan pasok sa mga subject matter na tinatalakay na itong apat na committee ito.
Sa pahayag din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, maliwanag na desperadong paraan ito ng pangalawang Pangulo para iligtas ang sarili. Kaya paalala niya, hindi ito episode ng MMK, sabay hirit ng transparency at accountability. Sa kabila ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo, hindi natinag ang mga kongresista at tuloy ang investigasyon ng Quadcom at ng House Committee on Good Government sa mga darating na linggo. Yan. Na inililis lang daw niya ang investigasyon para hindi mapunta sa kanya ang atensyon, mawala ang atensyon at mapunta kay BBM. So, iba talaga si ano, no? Iba talaga ang parang tawag dito, traitor. So, yun guys. Ano po ba ang reaksyon nyo dito? Ano ang masasabi sa... Siguro kung napanood nyo ang press com ni Sara, siguro di mo alam kung ano ba ang masasabi mo dito. Parang, ano, yung maintindihan. Ano ba ang saloobin niya? So yun guys, maraming salamat po ito.